ito po, yung sinabi po ni Dilima, sabi po ni Dilima, return the money. COA ruling on Sara Duterte's confidential funds cannot be erased by fake news. Okay. Alam mo, Laila Dilima, hindi uso sa amin yung fake news, pero sasagutin ka namin. Kayo ang tunay na nagpe-fake news. Para lang po masagot natin to, no? Kasi ito, aaraw-arawin nila to na pinasosoli kay BP Sara. Ang hindi nyo sinasabi, kasabay ng notice of disallowance, kasabay po ng pagsasabi ng notice of disallowance ng COA, sinabi rin po ng COA, ang tanong po namin, bakit yung pinasosoli ngayon? Sinabi ba ng COA na isoli ngayon? Yan po ang fake news. Hindi po sinasabi ng COA na isoli ngayon. No? Ngayon lang nila nilabas yan eh. Kaya nga, kata-kata ka eh. 'Di ba? Yung timing ng paglalabas nila, kung kailan nyo tinatalakay yung impeachment, tsaka sila maglalabas ng notice of disallowance, karagdagang notice of disallowance. Ngayon, patulan natin to si Dilima, hindi po kami nagpe-fake news. Kayo po, pinuputol ninyo yung balita. Tama, sinabi po ng COA na magsoli si BP Sara ng 375 million. Pero pinuputol nyo eh. Hindi po ibig sabihin na magsoli ngayon. Ang sinasabi po ng COA, pinapayagan po nila, magsosoli po with finality, no? Final na po yung sinasabi ng COA kung hindi aapila ang Office of the Vice President. Pero binibigyan po ng 6 na buwan para umapila yung Vice President. Naintindihan nyo po? Ngayon, sino ang nagpe-fake news sa atin? Kayo, hindi nyo pinipake news, pinuputol ninyo. Malala pa kayo sa fake news dahil hindi nyo binabalita na dyan sa sinasabing notice of disallowance ng COA, magiging executory lang po yan, magiging final lang po yan kung hindi aapila ang Vice President. Okay. So sa madaling salita, isosoli yan ng Vice President, Office of the Vice President, kung hindi sila apila. Within 6 months. Ngayon, sa kaalaman po ng lahat, umapila na. Nagsabi na po ang Office of the Vice President na aapila sila. So, tapos na po ang kwento dyan. Dapat, kung hindi kayo fake news, Laila Dilima, hihintayin nyo na yung 6 months para after 6 months, magpapasya uli yung COA kung yung notice of disallowance nila ay final na. Hindi nyo yung binabalita eh. Daig nyo pa yung fake news. Dahil hindi nyo kinukumpleto yung sinasabi nyo sa tao. Ang katotohanan, Laila Dilima, sinabi ng COA, pwedeng umapila within 6 months yung Vice President. Ngayong araw na to, umaapila na yung Office of the Vice President. So ano mangyayari ba doon? Tapos na. Maghihintay na ng 6 months. Kaya yung dinadakdak nila, tapos na po yung issue na yan. Dapat maghintay sila na 6 months. Laila Dilima, yan yung tinatawag na due process. Igalang ninyo yung due process. Maghintay kayo ng 6 months bago nyo banatan. Parang 1-year bar rule yan. Di ba? Hindi kayo pwedeng magsampa uli. Dito naman, hindi nyo na pwedeng sabihin na magsoli si BP Sara. Umapilan eh. Maghintay kayo ng another 6 months. After ng 6 months, yugyugin nyo na naman yung COA na maglabas ng desisyon. Pag sinabi ng COA na final, magsoli yung Office of the Vice President, tsaka uli aapila,
pwede po uling umapila sa Court of Appeals. Pagkatapos po na hindi pa rin pabor kay BP Sara, pwede pang umapila sa Supreme Court. Tigil-tigilan nyo kami ng kape-fake news. Kayo ang fake news. Malinaw po yan. Yan po ang isagot ninyo. Umapila na ang Vice President. Pag may nagtanong, hindi ba kayo makaintindi? Yan po ang due process. Hindi nyo po pwedeng sabihin na kasasabi lang ngayon, final na agad. Hindi po final yan. Kasi kayo po ang pinipeke ninyo. Ini-erase ninyo. Kayo nag-erase. Okay.